Good morning mga kasiman at sa ating mga viewers. No? Welcome again sa aking tutorial sa ating ECDIS JRC Type Model 9201. No? Okay, siguro ang ating i-discuss ngayon ay yung ating menu toolbars ulit ng ating ECDIS. No? O sige, simulan natin. No? Punta tayo sa menu. Click natin si menu. Tignan pa natin kung ano pa yung mga natitira nating mga menu, no? So, tapos na tayo dito. I think yung last ko na video na diniscuss ay yung logbook, no? So, proceed tayo dito sa ating AIS and targets, no? Ano ba yung laman nito at paano ba ito gagamitin at nakakatulong sa ating navigation, no? Okay, let's click po, no? Yung ating target and AIS. Ayun. Marami pala siya mga kasiman, no? Okay, umpisahan natin dito sa AIS Voyage Data, no? Okay, click natin si AIS Voyage Data. Ito po yung binigay niya mga kasiman, no? AIS Voyage Data. Dito sa ating ECDIS, pwede rin tayong mag-set ng ating destination, no? Destination, and then yung ETA natin sa next destination. Navigation status, no? Include po lahat yan, no? Underway using engine at anchor, not under command, restricted maneuverability, constrained by drop, moored, aground, engaged in fishing, underway sailing, and so forth, no? Ayan, yan po yung mga status. And then, pwede rin po natin ilagay yung ating drop, cargo category, person on board, no? Ayan, yan po yung laman ng AIS voyage data. Okay, next. Next natin ay itong edit and send AIS message, no? Click natin siya mga kasima. Okay. So, ito siya mga kasima, no? Mag-click tayo ng isang barko, no? Para alam natin ang bawi dito. Ito, si Ocean Supply, no? Ayan. Click natin siya para may example tayo, no? Kung paano siya gamitin. Okay. Ayan. Okay mga siman, ito sa send to address, MMSI number po, ito yung Marine Mobile Ships Identity. So, ang MMSI number po ng ating target o ng ating itetest na barko ay ito, no, si Oceanica Supply. Ito po yung MMSI number niya, no. So, i-ano po lang natin dito, no. Ita-type lang natin yung MMS number niya. Siyempre yung name, target ID, ito yung ID niya. Ayan, number 29. And then, broadcast, ilagay sa broadcast. Safety message, kung gusto mo ng safety message, dalawa po yan, may routine din message, no? Pwede po yan na, pwede po natin na ibahin yung category, no? So, kung gusto mo, routine message or safety message, no? Yan yung mga kasiman, no? Yan po yung ating pagsisend ng AIS message. Sa mga test, pwede po yan, no? Mga test po ng AIS natin, no? Yung AIS po natin, yun yung Automatic Identification System, no, na nakakonect po sa ating ECDIS. Okay, next. Okay, next natin ay itong AIS message tree, no? Kasi, i-click natin siya, no? Okay, so ito. Ito po yung mga message information, no, na binibigay po ng AIS message tree, no? Si Navtex, si Active Alert, Alert History, si Maintenance Info, si AIS, si transmit tray, save tray, and receive tray, no? Ayan. Tapos, yung message format, ayan, naka-all naman po siya. Okay, ito yung mga nagpapadala po ng message sa atin, no? Okay, dito sa AIS message tray, makikita mo meron tayong 11 dito, no? So, meron tayong 11 message na hindi nare-read, no? Pag kinlik po natin yung mga kasiman, hin-highlight natin. Okay? Ito po yung message niya. Dito po pupunta. MMSI number, wala po siyang walang pangalan ng barko, no? And then ito yung message, no? Okay, next. Habang po natin na kiniklik siya, diniread, nababawasan po siya, no, yung AIS message tray, no? Okay. No? Ayun po mga kasiman, no? Nababawasan po siya, no? So ito ay import test, no? Yan, ito po yung kanyang MMSI number at ito yung kanyang test. Ayun mga kasiman, next. Sa Navtex naman, siyempre ito yung mga navigational telex natin, no? Kung may mga broadcast. So, meron tayong 5, no? Hanapin natin yung 5. Yun.
Yan po, ito naman yung ano ng text message niya about ano to, no? Minsan navigational warning, and then meteorological warning. Binibigyan din niya tayo for the sake of our navigation, no? So andito rin yung mga station kung saan galing, no? Ayan po yung mga station sa ating NavText station po, no? Yan. So next, yung active alert, no? Itong active alert, kapag ito po ay nag-a-alarm, nag-register din po dito sa ating AIS message tree, no? Yan po, no? So may 5, no? Ano yun? Click natin. Hindi pala, sa message pala yun, no? Sorry. Okay. Ayan. So ito yung mga active, no? Ito yung mga warning. Alert history. Ayan, mga alert history na ibinigay niya, no? So alarm deviation from route, no? Okay, yung alarm na deviation from route, event rectified, no? Okay, kasi pag kiniklik po natin tong alarm na to, nag-rectified na po siya, no? Pag ina-acknowledge natin. Bakit siya ano? Wala kasi tayong nakasalang na route, no? Okay, wala tayong nakasalang na route, kaya deviation from route po itong ating alarm, no? Okay, pag sinalangan natin ng route yan at malapit yung ating waypoint dito sa ating vessel, mawawala po itong alarm na to. Okay, next, maintenance info. Ayan po yung mga sa maintenance info, no? Ano rin po ito, no? Mga binibigay po na information ni ECDIS na nag-registered kay AIS message tree, no? Dito po sa ating tree ng AIS, no? Ayan, pag click mo naman, ito po, halimbawa, ECDIS task, ayan po, no? ECDIS task, raised yun, no? Rectified naman po, ECDIS task is on display. Ayan po, nagbibigay naman po siya ng description sa right side, no? Okay, AIS. Okay, sa AIS, magbibigay naman po siya ng on-ship data, no? Ito, yung data natin. Yan po yung mga data natin. Name of vessel, call sign, MMSI number natin po, number ka natin. Length, beam, destination, Brazil, San Francisco do Sul. Yung ETA natin, last June 17 pa, no? Draft, naka-moored, no? Yung status, yan. So, bibigyan po tayo niya ng details, no? Ng data. Okay, next, yung last AIS target loss, no? Pati yung mga nalo-loss na target dito sa ECDIS, minsan syempre ibibigay din po ng ating ECDIS. Okay? So, okay, ito naman, kung gusto niyo lakihan, liitan, pwede, no? Ayan, yan po yung kanyang view lang po ito, no? Okay? Ayan. Para makita mo lahat, no? Okay, yan yung sa AIS sa ano natin, no? Message tree, oh. Next. Okay, itong height lightning, no? Ano naman siya, mga kasiman? So, i-click natin para malaman natin, no? Ito yung height lighting, no? Ayan. Okay, ito siya, no? Target, yung transit direction niya, opposite way. Yan, ito po yung mga TCPA, no? Minimum, maximum, yung setting po, no? 1 minute or 10 minutes kung kailan siya mag-a-alarm, no? Ito po yung inaano ni highlighting, no? Ibig sabihin, ito po yun, mag-highlight po siya, no? Target, magpupula po siya, no? At ito po yun, ibig sabihin, nasa 1.5 ang CPA po niya, no? So malapit, no? Yan, mga kasiman. Okay, minomonitor din po yan. And then, AIS. Sa AIS, wala naman, no? But kung gusto mong maglagay, halimbawa, length, minimum, max, pwede man naman siya lagyan, no? Type of vessel, pwede. Category, and registry. Tapos, and then, navigation status. Kapag pinilapan mo po ito, kung ilang yung distance niya, length, minimum, maximum, yung ilang distance, kung 100 or 200 to 200 meters. Lahat po na yon, tapos category, kung anong category ng ship, kung mga underway ba, or at anchor, magbibigay po siya ng criteria, no, doon sa ating ECDIS. So mag-highlight din po siya kagaya po nung target natin, no. So ito ay hindi naman po inaano, no,
chinecheck to, naka-antique lang po ito. So balik po natin sa antique. Yan. Okay. Okay mga kasiman, iyan po yung sa highlighting, no? Okay, next. Okay, dito naman tayo sa target AIS list, no? Ano ba to? I-click natin mga kasiman. So, okay, binigyan tayo ng target AIS list, no? Ito lahat ng mga target na nakalist sa ating AIS, no? Okay, sa target 1 wala. Tapos, i-click natin tong AIS. Target 1, target 2 wala, no? AIS list sa AIS list, no? Okay, ito yung lahat ng laman ng ating AIS, no? Ito yung kanyang mga target na na-detect. Yan, madami yan, no? Sa target kasi dito, sa target list, ito ay connected sa radar, no? Target radar 1, target radar 2, no? Target radar. Kung ang exist nyo yung overlay kay radar, lahat po ng walang AIS na barko, kung halimbawa, naka-off yung AIS niya, fishing boat, including fishing boat, mag-registered po dito basta po naka-acquire sa inyong radar. Okay? Target 1 and target 2. Okay, so next. Okay, dito tayo sa oil ship data, AIS data, no. Click natin siya mga kasiman. So para ding ang ibigay nito ay yung sa natin, no, na sa AIS message tree, no. Dito lang nga siya sa oil ship data, no. Oil ship data yung binibigay niya yung sa atin lang, no. Syempre kaya nga own ship, no. Yung data ng ating barko, no. Yan mga kasiman. Okay, pati po yung kanyang okay, course over the ground, speed over the ground, heading, rate of turn, position, latitude, longitude, accuracy, and then position sensor, no, GPS. Okay, yan po yung ating own ship AIS data, no. Okay, next. Okay, ito yung last, no, yung ating last loss AIS target, no. Yan. Okay, yan mga kasiman, no. Last loss AIS target, no. Kung mayroong mga nawawala naglo-loss na target, nag-a-appear din po dito sa ating sa ating AIS yung data niya, no. Last loss target data po, no. So wala tayong maibibigay na example ngayon kasi nasa birth tayo, no. Ito ay sa underway niyo po makikita. Okay, kung iyon ay kung mayroong mga lost target, halimbawa sa radar din nagbi-blink naman yan. And then kung mawawala na siya sa radar, tingnan niyo po sa 80s, last lost target po siya, mawawala din po siya. Okay? So, I think mga kasiman, iyan po yung sa atin ang mga information na ibinibigay po ng ating target list at the same time po sa ating AIS list, no? Okay, so yun ay about lang po sa AIS and the same time at sa mga target, no? Okay, next po siguro natin i-discuss yung tools, view, and alert, no? But from now on, hanggang dito na lang muna mga kasiman. Medyo mahaba na naman ang ating video at baka mainip ang ating mga viewers. Okay, see you again. This is your kasiman 81. Thank you for watching. Bye-bye!